Si Sanaya, dalagang lumaki sa mayaman at prominenteng pamilya. Subalit sa kabila ng yaman at koneksyon ng kanyang pamilya ay hindi niya kahit minsan naranasan ang maging masaya ng totoo. Lahat ay idinidikta sa kanya. Mula sa dapat niyang gawin, sabihin, suotin, mga taong dapat niyang kausapin at hindi. Pati na rin sa kung sino ang dapat niyang mahalin. Wala siyang kalayaan na pumili at magdesisyon ng para sa sarili niya. Kaya naman, nang makaipon ng lakas ng loob ay pinili na niyang talikuran ang lahat. Ang pamilya niya, kanilang yaman, pati na rin ang lalaking hindi naman niya minahal kahit minsan. At sa pagdama niya sa kalayaan na unang beses niya lang natamasa ay hindi inaasahang nagtagpo ang mga landas ni Sanaya at Raven, ang unang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Magandang araw mga ka-Dear Selin! Bago ko simulan ang kwento natin ngayong araw, huwag kalimutang bisitahin ang ating website na talesofsiren.com or i-download ang ating Tales of Siren app sa Google Play Store at Apple Store. I'm so sorry, Jeremiah, but I cannot do this. Naiiyak na sabi niya sa mapapangasawa na si Jeremiah bago niya hinawi ang suot na belo at saka tumalikod sa altar. Saan ka pupunta? Tigil sa kanya ni Jeremiah bago pa man siya makahakbang paalis. Umiling siya. I can't marry you, Jeremiah. Huh? Bakit? Gulat na tanong nito. I don't know. Basta alam ko na hindi ko kayang magpakasal sa'yo. Hindi ko kayang ituloy to. Kaya please, hayaan mo na akong umalis. Pakiusap niya pa. Di mo pwedeng gawin sa akin to, Sanaya. Di mo ko pwedeng iwan na lang basta-basta sa ere. Tigil nito sa kanya. I'm really sorry, Jeremiah. Hindi ko talaga kaya. Sagot naman niya tsaka hinawi ang hawak nito sa kanya tsaka dire-diretso na siyang tumakbo paalis ng simbahan. Hindi siya tumigil kahit papanay ang tawag ni Jeremiah sa pangalan niya. Kahit pa mga kaibigan at pamilya na niya ang humahabol sa kanya. Diretso lang ang takbo niya hanggang sa makasakay siya ng taxi at makaalis sa simbahan. Sa pier po tayo, kuya. Utos niya agad sa driver ng taxi. Nagtataka man ay sumunod din naman agad ang driver. Habang nasa biyahe naman ay abala naman siya para sa pag-aayos ng sarili niya. Inalis na niya ang suot na belo at mula sa simpleng ngunit maganda at elegante na wedding gown ay sinira niya ang laylayan niyon hanggang sa magmukha na lang dress ang suot niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero huli na yon sa mga inaalala niya. Ang importante para sa kanya ngayon ay ang makaalis at makalayo kay Jeremiah at sa pamilya niya. Nandito na po tayo, ma'am. Anunsyo ng driver sa kanya. Mula sa bulsa ng suot niyang wedding gown ay dinukot niya ang nag-iisang pera na dala niya. Tsaka iyon inabot sa driver. Ano nang gagawin ko? Tanong niya sa sarili habang nagmamasid sa paligid. Sa pier niya naisip na magpahatid dahil alam niyang iyon ang huling maiisip ng pamilya niya na maaari niyang puntahan. Lalo na't hindi niya pa nararanasan na bumiyahe sa barko kahit minsan sa buhay niya. Kaya lang ay wala naman siyang ideya kung saan siya pupunta. Isa pa, wala rin siyang dalang kahit ano at ang nag-iisang pera na dala niya kanina na ngayon ay 100 na lang. This is what you get for not planning your escape, Sanaya. Napapailing na pang-uuyam niya sa sarili. Nakahinga naman siya ng maluwag nang matanaw na may telepono ang nasa harapan niyang tindahan. Agad niya itong nilapitan. Excuse me po, pwede po bang makigamit ng telepono niyo? Tanong niya sa nilapitang bantay ng tindahan. 50, 5 minuto. Sagot naman ito. Sige po. Aniya at agad na inabot dito ang natitira niyang pera. Dinayal niya agad ang numero ni Kara, ang nag-iisang tao na alam niyang makakatulong sa kanya. Hello? Anito nang sagutin ang tawag niya. Kara. Naya? Tanong naman ito. Yes, please. Tone down your voice. Pakiusap niya agad sa kaibigan. Alam niyang nasa mataong lugar pa ito dahil sa ingay ng background nito. What the hell did you just do, Naya?
Tanong nito habang unti-unting nawawala ang ingay sa paligid. Alam kong marami akong dapat ipaliwanag sa'yo, pero hindi pa ito ang tamang oras, Kara. I need to leave, and I need your help to do that. Kaga ka? Saan ka naman pupunta? I don't know. Basta, kailangan kong umalis agad. Umalis? Paano si Jeremiah? Ang kasal niyo? Tanong pa nito sa kanya. Umiling siya kahit hindi naman siya nakikita nito. Hindi ko kayang ituloy ang kasal, Kara. Please, sa susunod na lang ako magpapaliwanag, okay? Anong maitutulong ko kung ganun? I need money. Magkano kailangan mo? 50K. Paano ko ibibigay sa'yo? Are you safe to meet me? Tanong niya. Alam niyang kung may tao man nakakastiguhin ng pamilya niya, kung nasaan siya, ay wala iyong iba kundi si Kara. Uutusan ko si Jasper na i-meet ka. Sagot ito. Tinutukoy ang boyfriend nito. Nasa pier ako. Alright, hintayin mo siya dyan. Sasabihin ko na ngayon din. Anito. I'll wait. Thank you, Kara. Babawi ako sa'yo sa susunod. Tsaka mo na isipin yan pag nakalayo ka na. Sagot naman ito. At tulad ng sinabi nito, ay si Jasper nga ang nakipagkita sa kanya para ihatid ang hinihingi niyang pera. May dala rin itong duffel bag na may lamang ilang gamit na padala rin daw ni Kara para sa kanya. Gamitin mo raw. Tawagan mo raw siya kagad pag nakarating ka na sa pupuntahan mo. Anito sabay abot sa kanya ng isang cellphone. Thank you, Jas. Pasabi rin kay Kara. I will. Ingat ka. Baka mabaliw ang kaibigan mo kung may mangyayari na hindi maganda sa'yo. Sagot ito. Huwag ka mo siyang mag-alala dahil magiging maayos ako. Sagot niya. Mabilis lang ang naging pag-uusap nilang dalawa ni Jasper dahil kailangan na niyang umalis bago pa man siya matunto ng pamilya niya. Hindi man niya alam kung saan ang destinasyon niya ay wala na siyang pakialam pa. Basta na lang siyang bumili ng ticket at sumakay sa barko. At nang sa wakas ay nasa loob na siya, ay doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Pakiramdam niya ay nakalaya na rin siya sa wakas. Ang tagal niya ring kinimkim sa dibdib niya ang tunay na nararamdaman niya tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Jeremiah. Relasyon na hindi naman talaga niya ginusto sa simula pa lamang. Mga magulang niya lang kasi ang may gusto na maging magkasintahan silang dalawa dahil malaki ang maitutulong ng koneksyon ng pamilya ni Jeremiah sa nagsisimula pa lang nilang negosyo noon. At dahil bata pa siya noong niligawan siya ni Jeremiah at umaasa pa sa mga magulang niya, ay wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa dikta ng mga magulang niya. Sinagot niya si Jeremiah kahit pa hindi niya naman ito gusto. Mabait at maalaga naman si Jeremiah. Hindi niya iyon maitatanggi. Nasa loob ng halos 8 taon nilang magkarelasyon ay naramdaman niyang mahal na mahal talaga siya nito, na halos sambahin na siya nito. Kaya lang kahit gaano pa ito kabait at maalaga sa kanya, ay hindi pa rin niya nagawa na mahalin ito kahit anong pilit niyang subukan. Hanggang kaibigan lang talaga ang kaya niyang maramdaman para sa binata. I hope you find in your heart to forgive me someday, Jeremiah. Bulong niya sa hangin habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Sa kabilang banda, hindi naman mapigilang mapailing ni Raven habang nakikinig sa kwento ng mga kaibigan niya. Ayon sa mga ito, ay may bagong salta raw sa kanilang baryo. Babae at maganda raw ito. Halatang mayaman dahil sa kinis at kulay ng balat nito. Imposible namang piliin ng isang mayaman ang manirahan sa baryo natin. Komento naman niya. Malay mo naman no. Tsaka, anong masama dito sa baryo natin? Maganda naman dito ah. Sagot ni Lucio, isa sa mga kababata niya. Pero mahirap. Aniya. Di naman sa minamaliit ko ang baryo natin. Maganda ang baryo natin. Pero mahirap. Kung totoong mayaman yun, sigurado akong hindi yun magtatagal dito. E paano kung may tinatakasan kaya napadpad dito? Singit naman ni Jordan. Isa rin sa mga kababata niya. Baka? Aniya. Baka naman kriminal yun. Ani Jordan. Mabilis namang umiling si Lucio sa naging komento nilang dalawa ni Jordan. Di naman siguro. Tsaka sa ganda at kinis nun, imposibleng kriminal yun. Parang hindi nga kayang pumatay nun ng lamok eh. Huwag kang papanin lang sa itsura, Lucio. Dahil minsan, kung sino pa yung mukhang inosente, ay sila pa yung masasama ang ugali. Paalala niya sa kaibigan. Hindi siya kumbensido sa sinasabi ng kaibigan.
lalo na't alam niyang pagdating sa babae ay tila lagi itong nasisilaw. Lahat yata ay maganda sa paningin ng kaibigan niya. Ngunit sa unang pagkakataon ay naniniwala na siya sa sinasabi nito nang makita na niya sa personal ang tinutukoy nitong dalaga. 2 araw ang nakalipas simula nang sabihin sa kanya ni Lucio ang tungkol sa pagdating ng dalaga sa baryo nila. Totoo nga, masyado itong maganda para maging kriminal. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, posibleng masamang tao yan. Nakangising bulong sa kanya ni Lucio, dahilan para matauhan siya. Umiling siya. Maganda nga, pero hindi pa natin yan kilala. Kaya huwag kayong pakatiwala. Eh di kilalanin natin para malaman natin kung mapagkakatiwalaan ba natin. Sagot ni Lucio. Sa lubong ang kilay na nilingon naman niya ito. Bakit interesado ka yata sa dayo na yan? Paalala ko lang, may kasintahan ka na, Lucio. Alam ko naman yun, no. Natutuwa lang ako dahil may mayaman na nagustuhan ng baryo natin. Paliwanag nito. Hindi lang siya ang unang mayaman na nabighani sa baryo natin, Lucio. Kaya kung ako sa'yo, titigilan ko ng pagiging kuryoso sa babaeng yan bago pa malaman ni Trina ang ginagawa mo. Payo niya pa. Matalik niyang kaibigan si Lucio, pero kaibigan niya rin si Trina kaya hindi ayos sa kanya na nakikita itong tila sabik sa estranghera na kararating lang sa baryo nila. Eto naman curious lang naman talaga ako, Rav. Wala kang dapat ipangamba. Sagot naman ni Lucio, natatawa pa ito. Siguraduhin mo lang Saad naman niya. Siguradong sigurado, Raven. Isa pa, alam kong hindi lilingon sa atin yung babae na yan. Natutuwa lang talaga ako. Ani pa nito. Hindi naman na siya uminik pa dahil hindi niya maiwasan na mainis sa narinig mula rito. Bakit hindi sila lilingunin man lang? Dahil mayaman ito at hampas lupa lang sila? Hindi niya maiwasan na itanong sa sarili. Pero ano kayong pangalan niya? Saad pa ulit ni Lucio. Samantala, hindi naman maintindihan ni Sanaya kung saan at paano siya magsisimula sa bagong buhay na napili niya. Wala siyang alam sa lugar na pinuntahan niya at sumunod lang sa mga nakasakay niya sa barko. Ganun pa man ay wala siyang pinagsisisihan o kahit anong pangamba dahil napakaganda at payapa ng napuntahan niya. Dagdag pa na malapit ito sa dagat. Kaso lang ay wala siyang alam sa makalumang pamumuhay. Yung hindi ginagamitan ng teknolohiya o mga imbensyon na nagpapadali sa pang-araw-araw ng isang tao. I'm starving. Malungkot na bulong niya sa sarili habang nakatitig sa kalandi uling na kanina niya pa sinusubukan na parikitan. Sinubukan niya namang maghanap ng gas stove at ibang appliances na kinasanayan niyang gamitin. Kaya lang ay walang binibentang ganon sa lugar at ang pinakamalapit na pwede niyang mabilhan ng ganon ay sa bayan pa na halos 2 oras ang layo mula sa baryo na tinitirahan niya ngayon. Paano ako kakain ito? Tanong niya pa. Gutom na siya pero hindi naman niya magawa na pagbagahin ang uling sa kalan niya para makapagluto na sana siya. Dalata na nga lang ang kakainin, hindi pa maluto. Maktol niya pa habang masamang nakatingin sa lata ng corned beef na nabuksan na niya. Tao po! Bigla ay tumatawag mula sa labas ng pintuan niya. Hello, ano pong kailangan nila? Tanong niya nang pagbuksan niya ito ng pinto. Bumungad sa kanya ang isang morenong babae at sa likod nito ay may 3 lalaki na pare-parehong nakatingin sa kanya. Hi! Ako nga pala si Trina. Sila naman sina Jordan, Raven at si Lucio, boyfriend ko. Pakilala nito sa sarili. Napangiti siya. Ako si Naya. Pakilala niya rin, gamit ang palayaw niya. Nagulat naman siya nang bigla na lang siyang abutan nito ng isang pinggan na may lamang pagkain. Inihaw na isda iyon na may kasamang ilang gulay na sa tingin niya ay nilaga lang. Para sa'yo, ani ng babae. Sa akin? Oo, gawain namin to tuwing may bagong salta dito sa baryo. Paliwanag nito. Talaga? Namamangha niyang tanong ulit. Naiiyak pa dahil sa wakas ay makakakain pa siya. May problema ba? Nag-aalalang tanong naman ng babae. Mabilis siyang umiling. Wala. Ano lang, kanina ko pa kasi sinusubukan na magluto. Kaya lang hindi ko magawang sindihan ng kalan. At
Kanina pa ako nagugutom. Sagot niya. Halos pabulong pa ang huling salita niya. Umurong naman ang luha niya nang marinig ang mahinang halakhak mula sa likod ni Trina. At nang tingnan niya kung sino iyon, ay nakita niyang si Raven iyon. Agad naman itong siniko ng katabi nitong si Jordan para matigil sa pagtawa. Pasensya na. Ngayon lang kasi ako nakakita ng taong naiiyak dahil lang sa hindi nakapagpabaga ng uling. Dahilan nito. Ngayon lang ako nakagamit ng ganun eh. Nahihiyang paliwanag naman niya. Alam niya na maaaring hindi siya paniwalaan ng mga ito. Pero iyon naman kasi ang totoo. Kaya bakit niya ililihim? Sabi sa'yo, mayaman eh. Rinig niyang bulong ni Lucio sa dalawang lalaki. Nakita niya na may ibinulong din pabalik si Raven, ngunit masyado iyong mahina para marinig niya. Tumigil nga kayo. Sermon ni Trina sa tatlo, tsaka ito muling bumaling sa kanya. Paano bang ginagawa mo sa pagpapaapoy? Tanong nito sa kanya. Alangan man sa una dahil sa hiya, ay sinabi na rin niya rito ang ginawa niya. Malapit ko nang maubos itong posporo pero wala pa rin nangyayari sa mga uling. Di talaga aapoy yan kung posporo lang ang gagamitin mo. Gumamit ka ng papel o kaya plastic o goma para mas mabilis magbaga ang uling. Komento ni Raven. Seryoso na ito ngayon. Ganun ba yun? Tanong naman niya. Wala talagang ideya sa dapat niyang gawin. Sabay-sabay namang tumango ang tatlong nasa harapan niya maliban kay Raven na salubong na ang mga kilay. Marunong ka ba sa buhay mahirap? Bigla ay tanong ni Raven sa kanya. Napakunot naman ang noon niya. Ha? Dahil kung hindi, mas mabuti pang bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Dugtong nito. Mabilis naman siyang umiling. Kaya ko. Hindi ako marunong sa ibang bagay, pero kaya ko namang matutunan ang lahat. Saan niya pa? Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang magpaliwanag. Pero ginawa niya pa rin. Hindi siya papayag na matapos agad ang kalayaan niya ngayon pa lang nag-uumpisa. Masyado ko namang malupit kay Naya, Raven. Normal lang naman na may mga bagay tayong hindi alam gawin, no? Singit ni Trina. Hayaan mo, Naya. Tutulungan kitang matutunan ng mga bagay na hindi mo alam. Baling nito sa kanya. Para namang may humaplos na kung ano sa puso niya dahil sa narinig. Pakiramdam niya ay may kakampi na agad siya sa baryo dahil kay Trina. Talaga? Salamat. Masaya niyang sagot. Oo. Ano-ano pa ba yung mga hindi mo pa alam gawin? Tanong nito na agad naman niyang sinagot. Sa ngayon, pwede niyo ba akong turuan kung paano magpabaga ng uling ng madali? Tanong niya. Walang problema. Maligayang sagot ni Trina. Napangiti naman siya tsaka inanyayahan ng mga ito papasok sa bahay niya. Sa kabilang banda, hindi naman maiwasan na mamangha ni Raven habang pinapanood niya si Sanaya na seryosong-seryoso sa pagpapabaga ng uling. Huwag mo kasing ilapit masyadong mukha mo sa kalan. Sitan niya nang maubunan naman ito dahil sa usok na galing sa kalan. Bigyan mo kasi ng pamaypay. Saad naman ni Jordan na nasa isang sulok at nanunood din sa dalaga. Hindi niya alam kung paano sila napunta sa sitwasyon na ito. Kaya ang usapan lang naman nila ay sasamahan lang nila si Trina na maghatid ng pagkain sa dalaga bilang simbolo ng pagtanggap nila sa pagdating nito sa baryo nila. Oh God! Rinig niyang biglang bulalas ni Sanaya. Naalerto naman siya bigla. Handa nang hilahin palayo ang dalaga mula sa kalan. Ngunit nang makita niya ang malawak nitong ngiti ay biglang umurong ang determinasyon niya. Napaapoy ko na! Nagdidiwang na balita nito sa kanila. Nagtatalon pa ito na sinabayan naman ni Trina habang napapailing na lang silang tatlong mga lalaki sa ginagawa ng dalawa. Mga babae talaga. Komento ni Jordan. Ang babaw ng kaligayahan. Dugtong naman ni Lucio. Yay! Makakakain na si Naya! Hindi na yan siya iiyak. Mapang-asar na komento naman niya. Natigil naman sa pagdiriwang ang dalawa at sabay na lumingon sa kanya. Eto naman si Rav, parang hindi dumaan sa ganitong bagay. Noon din naman hindi ka marunong sa ganito ah. Sita sa kanya ni Trina. 10 taon lang ako noon, Trina. Normal lang na wala pa akong alam dahil bata pa ako. Etong si Naya, ilang taon na ba siya? Sagot naman niya. Wala kasi kaming ganito sa bahay kaya hindi ako marunong. Dahilan naman ni Sanaya.
Tss, baka pati pagluluto, hindi ka marunong. Sitapan niya ng mahagip ang nakabukas na lata ng corned beef sa tabi ng tala nito. Marunong ako. Graduate ako ng culinary, kaya marunong ako magluto. Pagtatanggol naman ni Sanaya sa kanyang sarili. May kung ano naman sa dibdib niya ang tila nawasak sa narinig. Tama si Lucio. Mayaman nga ito. Nakapagtapos ka sa kolehiyo? Inosenteng tanong ni Trina sa dalaga. Oo. Kayo, anong inaral niyo? Hindi uso dito sa baryo ang kolehiyo. Masyadong mahal kasi yun eh. Hindi kayang suportahan ng mga magulang namin. Nahihiyang paliwanag naman ni Trina. Kita naman niya ang habag na mabilis na dumaan sa mga mata ni Sanaya bago ito ngumiti ng malambing kay Trina. Hindi ko naisip na hindi ka nakatapos ng kolehiyo. Ang galing mo kasi sa ganito. Simpleng bagay lang naman to, Naya. Hindi ginagamitan ng masyado ng utak. Anong hindi? Kung hindi to ginamitan ng utak, paano mo maiisip na kailangan palang gumamit ng papel o kaya ng plastic para mapabilis ang pagbaga ng uling? Sabi nito. Napangiti naman si Trina sa narinig at kahit ayaw man niyang ipakita na napangiti rin siya sa naging sagot nito, alam niya na agad na malaki ang agwat ng estado ng buhay nito sa kanila sa paraan pa lang ng pananalita nito at kilos na rin. Kaya ang makita at marinig na hindi nito sila minaliit dahil lang sa naabot nila ay sadyang nakakatouch para sa kanya. Kailangan may isa sa atin na magtuturo kay Naya ng mga dapat niyang gawin. Ani Trina nang makaalis na sila sa bahay ni Sanaya. Matanda na siya para sa mga bagay na to, Trina. Sagot naman niya. Pero hindi niya kinalakihan ng mga ito, Rav. Lahat ng ito ay bago sa kanya. Paliwanag ni Trina. Problema ba natin yun? Taas kilay niyang tanong. Hindi, pero bilang kaibigan niya, kailangan natin siyang tulungan. Kailan pa kayo naging magkaibigan? Tanong ni Lucio sa kasintahan. Ngayon! Magkaibigan na kami ngayon. Sagot ni Trina. Ngayon lang kayo nagkakilala, Trina. Masyado naman yatang maaga para mangarap ka agad dyan. Supalpal pa ni Lucio sa kasintahan. Hindi naman na sumagot pa si Trina. Imbes ay lumipad na lang ang palad nito sa likod ng ulo ni Lucio. Natawa naman silang dalawa ni Jordan. Aray ko naman! Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Reklamo pa ni Lucio. Akmang babatukan naman ulit ito ni Trina nang pumagitna na siya. Tama na yan. Sige na, tutulungan na natin si Naya. Pero sino naman sa atin ang tutulong lagi? Siguradong hindi lang minsanan kailangan tulungan yun. Nagkatingin na naman agad ang tatlo. Di ako pwede. Mayayari ako kay Maria. Mabilis na tanggi ni Jordan. Naiintindihan naman nila ang dahilan nito dahil masyadong selosa ang kinakasama nito at isa pa, buntis din nito ngayon. Abala ako sa pangingisda at alam ko naman hindi ka papayag na akong tutulong kay Naya. Kaya hindi ako pwede. Sabi naman ni Lucio habang nakatingin kay Trina. Pwede ikaw na, Trina, ang tutulong. Magsisimula ng trabaho ko sa paggawaan ng tuyo. Hindi rin ako pwede. Nakangising putol naman agad ni Trina sa sasabihin sana niya. Napahugot naman siya ng malalim na hininga. Ayaw nang magsalita pa sana dahil alam naman niya ang mangyayari. Ikaw lang ang may pinakamaluwag na oras sa ating lahat, Rav. Kaya ikaw na sanang tumulong kay Naya. Ani Trina. Ikaw nakaisip nito. Kaya bakit ako dapat ang gumawa? Dahil ikaw si Raven. Ang matulungin na si Raven. Natatawa na sagot ni Lucio. Napailing siya. Di ako pwede. Marami na akong ginagawa para dagdagan pa ng iba. Sige naman na, Rav. Maawa ka naman kay Naya. Makaawa pa ni Trina sa kanya. Umiling siya, naninindigan sa desisyon niya. Kaya lang ay agad din niya iyong binawi ng kinabukasan ay makita niyang nahihirapan na naman sa gawaing bahay si Sanaya. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip nito para maisipan nitong ilabas ang hinihigaan nitong papag para doon walisan. Anong ginagawa mo? Kunot noon niyang tanong. Uy, nandyan ka pala. Nakangiting baling nito sa kanya. Anong ginagawa mo? Ulit niya sa tanong nito. Winawalisan ko, ang alikabok pala kasi. Sagot nito. Bakit nilabas mo pa? Tanong niya ulit. Hindi maiwasang patingin sa balat nitong namumula dahil siguro sa pagkamot nito.
para hindi na kumalat sa loob ang alikabok. Kinaya mong buhatin yan? Sana'y humingi ka ng tulong. Kanino naman? Wala pa naman akong kilala rito bukod sa inyo ni Trina. Sa akin? Wala sa sariling sagot niya. Sa'yo? Oo, sa akin. Sagot niya ulit. Seryoso na ngayon. Salamat. Malawak ang ngiting sagot naman ni Sanaya sa narinig. May kung ano naman siyang naramdaman sa ginawa. Mabuti naman ang ginawa niya. Ngunit pakiramdam niya ay sinanla niya sa masamang tao ang buong kaluluwa niya. Siraulo ka, Raven. Naiiling na bulong niya sa sarili habang buhat-buhat pabalik sa loob ng bahay ni Sanaya ang higaan nito. Sa loob ng 1 linggo, lagi niyang binibisita si Sanaya para tingnan ang kalagayan nito at tumulong kung kailangan. Namamanghaman siya na sa lahat ng babaeng nakilala niya, ito lang ang walang alam, nakikita naman niyang hindi nasasayang ang pagtulong niya. Kahit hirap sa una, mabilis nitong natutunan ang tinuturo niya. Napapadalas yata ang pagbisita mo sa bagong salta, Raven. May namamagitan na ba sa inyo? Tanong ng kapitan nang mapadaan siya. Magkaibigan lang ho kami ni Naya, Kap. Tinutulungan ko lang siya. Natatawang sagot niya. Akala ko nahanap mo na ang magpapatibok ng puso mo. Biro nito. Natawa siya. Magkaibigan lang ho kami. Doon nagsisimula ang lahat, hindi ba? Nagkibit balikat siya. Hindi ako sigurado, Kap. Malay mo. Subukan mo. Kay Naya mismo. Napailing siya. Malabo ho yun. Huwag kang magsalita ng tapos. Sa pag-ibig, kahit isarado mo pa ang pinto, may paraan pa rin itong makalusot. Sagot ng kapitan. Hindi na siya sumagot. Alam niyang may posibilidad na mangyari iyon, lalo na't unang kita pa lang niya kay Sanaya na aakit na siya rito. Pero wala siyang balak madaliin ang lahat, lalo na't hindi pa siya sigurado. Dito ka mamili, para siguradong mura at maganda ang kalidad. Bilin niya kay Sanaya habang tinuturuan itong mamili ng hindi masamantala. Nakikinig ka. Napahinto siya nang lingunin si Sanaya, pero wala na ito sa likod niya. Nanlaki ang mga mata niya na makitang kinukuyog ito ng 3 babae. Agad siyang lumapit at hinila si Sanaya palayo. Anong ginagawa niyo? Galit niyang tanong. Raven! Awat ni Sanaya. Sino ba siya, ha? Bigla lang lumilitaw tapos dikit na dikit sa'yo? Sagot ng isa. Kaibigan ko si Naya at hindi ako natutuwa at sinasaktan niyo siya. Matigas niyang sagot. Hindi na umimik ang 3. Pinagsabihan niya ang mga ito bago siya hinila palayo ni Sanaya. Hindi pa nga makapaniwala si Sanaya sa mga nalaman niya tungkol kay Raven. Tapos heto pa ang nangyari. Gwapo, maganda ang pangangatawan, mabait at matulungin. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit maraming humahanga rito. Pero hindi niya inaasahan ang matinding reaksyon ng mga ito sa pagiging malapit nila ni Raven. Naiintindihan niyang nagsiselo sila, pero hindi naman kailangang humantong sa pananakit. Una, wala siyang ginagawang mali. At pangalawa, magkaibigan lang sila ni Raven. Pagpasensyahan mo na sila. Sabi ni Raven habang inaayos ang nagkabuhol-buhol niyang buhok. Ayos lang, naiintindihan ko kung bakit nila nagawa yun. Sagot niya. Pero hindi yun tama at hindi ko matatanggap ang dahilan nila. Sagot nito. Napabuntong hininga pa. Pagsasabihan ko sila para hindi na maulit. Tumango siya pero hindi na nagkomento. Galit ka ba? Tanong ni Raven nang mapansin ang pananahimik niya. Umiling siya. Bakit naman ako magagalit? Nasaktan ka dahil sa akin. Hindi mo naman alam na mangyayari yun. Pero ako ang dahilan. Napatawa siya. Hindi ko alam na sikat ka pala dito sa baryo. Mahilig lang akong tumulong kaya maraming nakakakilala sa akin. Kaya pala. Hindi ko naman sinabi sa kanila na magkagusto sila sa akin. Hindi maiiwasan yun. Lalo na kung nakikita nila kung anong klase kang lalaki. Bakit? Anong klase ng lalaki ba ako para sa'yo? Tanong nito. Natawa siya. Bakit mo sa akin tinatanong? Di mo ba alam? Tama nang alam kong hindi ako nanlalamang o manluloko. Nagtaas siya ng kilay. Di mo ba naisip na ikaw ang ideal man ng maraming babae dahil sa ugali mo? Anong ideal sa mahirap?
Hindi lahat ng babae sa pera tumitingin, Raven. Mas pipiliin pa rin ng iba ang mabait, maalaga, maunawain, at mapagkakatiwalaan. Hindi ka mapapakain ng mga yan. Pero hindi ka rin mabubuhay ng payapa kung irresponsable ang kasama mo. Madaling kumita ng pera kung masipag at determinado. Pero ang taong may magandang ugali, mahirap hanapin yun. Kung ganon, yun ba ang hinahanap mo? Sino bang hindi? Sagot niya. Napangisi si Raven. Mabuti naman kung ganon. Inaya na siya nitong umuwi pagkatapos noon. Sabi pa nito ay ito na ang mamamalengke para sa kanya para maiwasan na mangyari ulit ang ganoong sitwasyon. Tutulman ay nagpaubayan na rin siya dahil ayaw niyang maranasan ulit ang ganon. Mahuhuli ako ng punta bukas. Anito sa kanya habang tinutulungan siyang mag-ayos ng mga pinamili nila. Busy ka? Tumango ito. Mangingisda ako bukas ng umaga. Baka abutin kami ng hanggang tanghalian. O hanggang hapon kung hindi agad kami makakahuli ng sapat. Nangingisda ka? Yun ang pangunahing hanap buhay dito sa Baryo Naya. Lahat ng kalalakihan dito ay iyon ang ginagawa. Na-excite naman siya sa narinig. Pwede ba akong sumama sa inyo? Ano naman gagawin mo sa laot kung sasama ka sa amin? Nagkibit balikat siya. Ikaw, may maitutulong ba ako? Kahit ano, basta isama mo lang ako. Gusto ko makita kung paano nyo ginagawa ang pangingisda. Ilang segundo siyang tinitigan ni Raven bago ito lumingon sa kanya. Delikado iyon para sa tulad mo. Hindi naman ako maglilikot o manggugulo, Raven. Umiling ito ulit. Sa susunod na lang. Kailan? Pag hindi na ako abala. Sagot pa nito. Napanguso siya. Palagi ka namang abala eh. Tinaasan naman siya ng kilay ni Raven. Gagawa ako ng oras para sa'yo. Talaga? Namamangha niyang tanong kasabay ng unti-unting pagbilis ng kabog ng puso niya. Ayaw niyang samantalahin ang kabaitan ni Raven, ngunit masyadong masarap sa pakiramdam niya na pinaglalaanan siya nito ng oras, na maglalaan ito ng oras para sa kanya. Pakiramdam niya ay importante siya. Oo, titingnan ko sa linggo kung maluwag ang oras ko. Talaga? Maghahanda ako, magluluto ako. Di tayo magpipiknik doon. Natatawa naman na saad ni Raven sa kanya. Kahit pa, mas mabuti nang may dala tayo. Sagot niya. Saglit namang napatitig muli si Raven sa kanya. Tila nag-iisip pa hanggang tumango na lang ito. Ikaw ang bahala kung ganun. Ito. Malawak naman siyang napangiti lalo at mas na-excite pa. Sa isip niya ay ini-imagine na kung ano ang pwede niyang dalhin na pagkain. Sa kabilang banda, hindi naman maalis sa mga labi ni Raven ang mga ngiti habang naaalala niya ang reaksyon ni Naya nang sabihin niyang isasama niya ito sa paglaot. Ngayon lang siya nakatagpo ng babaeng handang alamin ang ginagawa niya sa trabaho. Hindi iyong kung ano ang resulta ng trabaho niya. Mukhang masaya ka ngayon May nagpapasaya na ba sa'yo? Usisa ni Lucio nang mahuli siya nitong nakangiti mag-isa. Hindi naman siya sumagot. Imbes ay inilingan niya lang ito. Ano na Rav? Meron na ba? Pangungulit ni Lucio sa kanya. Wala Lucio. Masaya lang talaga ako dahil maganda ang huli natin ngayong araw. Talaga lang Baka naman sinaya ng dahilan yan Alam mong magkaibigan lang kami ni Naya Lucio. Sagot niya. Kahit pa alam niya sa sarili niya na higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman niya para sa dalaga. Kaibigan lang ba talaga? Umiling siya. Ayaw na sanang sumagot pa ulit dahil alam niyang kukulitin lang siya ng kukulitin ito. Alam mo pare, wala namang problema kung magugustuhan mo si Naya. Binata ka naman at dalaga siya, kaya walang kaso kung magkagustuhan man kayong dalawa sa isa't isa. Saad pa nito? Hindi ko yan naiisip Lucio, lalo na't bago lang dito si Naya. Ayokong isipin na sinasamantala ko ang pagiging dayuhan niya. Sagot niya. Napangisi naman si Lucio dahil doon. Kung ganon, ay may bala ka. Patatagalin mo lang. Umiling siya. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Lucio. Jesus! Kunwari ka pa, Raven. Kilala kita. Alam kong unang beses mo palang nakita si Naya ay nakuha na nito ang atensyon mo. At alam ko rin na kahit gaano ka pa kabait at matulungin, hindi ka papayag na tulungan siya na matuto kung paano mamuhay ng katulad ng sa atin kung hindi mo gusto. Lalo na't babae si Naya. Alam ko kung gaano mo iniiwasan na madikit sa kahit sinong babae.
dahil ayaw mong pag-usapan ng mga tao. Sabi pa ni Lucio sa kanya. Lalo naman siyang walang nasabi dahil lahat ng sinabi ni Lucio ay puro totoo. Simula nang matapos ang huli niyang relasyon ay hindi na niya ginusto pa ang madikit sa kung sino mang babae. Iniiwasan niya kasing ma-issue sa mga ito, lalo na't wala na siyang interes na makipagrelasyon pa sa iba sa nakalipas na taon. Dumating na ang araw na ipinangako niya kay Sanaya na mangingisda sila. Paano kayo nang huhuli ng isda? Tanong nito sa kanya habang nasa laot sila. Nilalambat. Pilosopo naman niyang sagot. Paano? Pwede mo bang ipakita sa akin? Bakit ba gusto mo malaman kung paano mangisda? May plano ka bang mangisda na rin? Tanong niya. Natatawa pa. Napanguso naman si Sanaya. Gusto ko lang naman makita, Raven. Para saan? Nagkibit balikat ito. Para alam ko. Alam ko naman na mahirap ang pinagdadaanan nyo para makahuli ng isda. Pero hindi ko pa nakikita kung gaano nga kahirap iyon. Kaya gusto ko makita at malaman. Tuluyan na siyang natawa. Baka ang susunod dito pakikiusapan mo akong turuan ka kung paano maghagis ng lambat. Para namang nagningning ang mga mata ni Sanaya sa narinig. Pwede ba? Turuan mo ako! Di pwede. Baka imbis na lambat ang maihulog mo sa dagat, ay ikaw mismo ang mahulog. Grabe ka naman sa akin. Hindi naman ako lampa. Sa payat at liit mo na yan. Pang-aasar niya. Sinamaan naman agad siya nito ng tingin. Alam mo, ang sama ng ugali mo. Ang sabi pa man nila ay mabait at matulungin ka, pero mukhang hindi naman. Natawa siya. Dahil lang dun? Oo, dapat ay malamanan ng mga tao ang totoo mong pagkatao. Mayabang na sagot pa nito sa kanya. Hindi naman na niya napigilan pa ang matawa palalo at napailing. Habang inis na inis naman sa kanya si Sanaya. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtawa niya, bigla siyang natigilan. Natahimik siya bigla habang nakatitig sa dalaga. Napahugot siya ng malalim na hininga habang pilit na pinapakalma ang sobrang lakas ng tibok ng puso niya na pakiramdam niya ay sasabog na lang ito. Naya. Tawag niya. Oh. Mataray na sagot naman ito sa kanya. Marahan siyang umiling habang nag-iisip kung dapat na niyang sundin ang sinisigaw ng kanyang isipan. Ano? Hindi ka pa ba tapos mang-asar? Mataray pa na tanong sa kanya ni Sanaya nang mainip na ito sa paghihintay sa sasabihin niya. Gusto kita. Buong tapang niyang pag-amin niya sa nararamdaman. Napaawang naman ang mga labi ni Sanaya dahil sa biglaan niyang pag-amin. Akmang magpapaliwanag naman siya kung bakit sa mabilis na panahon ay ganon na agad ang nararamdaman niya. Nang hindi pa man niya naiaawang ang mga labi niya, ay lumapit na ang mga labi ni Sanaya sa kanya. Hinalikan siya nito. Nagulat man siya, ay agad din siyang nakabawi. Ginantihan niya ang mga halik nito sa kanya. Umaasa na mararamdaman nito ang sinseridad ng nararamdaman niya sa pamamagitan ng mga halik nito. Gusto rin kita. Saad ni Sanaya pagkatapos ng kanilang halikan. Gusto rin kita, Raven. Ulit pa ni Sanaya ng ilang segundo na at hindi pa rin siya nakasagot sa sinabi nito. Imbes naman na sumagot, ay muli niyang inabot ang pisngi nito para sa isa pang halik. Samantala, hindi naman makapaniwala si Sanaya sa mabilis na pangyayari at tuwing maiisip niya ang mga nangyari habang nasa gitna sila ng laot dalawa ni Raven, ay hindi niya maiwasan na makaramdam ng init sa katawan. Hindi niya akalain na sa maikling panahon ng pananatili niya sa baryo ay makakatagpo agad siya ng pag-ibig. Ano kaya sa tingin mo ang magiging reaksyon nila sa oras na sabihin natin sa kanilang tungkol sa atin? Tanong niya kay Raven habang magkatabi silang nakaupo sa buhangin at nakatanaw sa papalubog ng araw. Magugulat, pero magiging masaya rin kalaunan. Ang mga babaeng nagkakagusto kaya sa'yo? Siguradong mawawasak ang mga puso ng mga iyon. Baka hindi lang sa bunot ang gawin nila sa akin ngayon, na? Hindi ko naman hahayaan na mangyari yun, Naya. Walang pwedeng manakit sa'yo. Sagot nito. Napanguso siya. Sinabunutan nga ako nung nakaraan Dahil hindi ako nakatingin. Pero ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na mawawala sa paningin ko. Napangiti siya. Talaga lang ha? Talagang talaga. Tingin mo ba ipapakawalan pa kita?
Nakangisi na sagot nito sa kanya. Nagkibit balikat siya. Wala naman akong planong kumawala, no? Unang beses niya lang naramdaman ang tunay na pag-ibig, ngunit sigurado na siyang hindi na niya nanaisin pa na humanap ng iba. Kontento na siya kay Raven at sa kung ano ang meron sila. Hindi naman na nila pinatagal pa ang pagtatago ng tungkol sa relasyon nila at agad din nila iyong isiniwalat sa mga kaibigan nila. Tuwang-tuwa naman ang mga ito at sinabi pa ng inaasahan na nila na magkakagustuhan silang dalawa. Sobrang gaan naman ang puso niya dahil sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng tunay na pagsuporta na sa buong buhay niya ay masaya ang mga nasa paligid niya dahil masaya siya. Sanaya! Bigla ay may tumawag naman sa kanya mula sa di kalayuan. Napatigil naman siya sa pagsasaya at mabilis na kumabog ang dibdib. At kahit hindi pa man niya nakikita kung sino iyon, ay alam na agad niya kung kanino galing ang boses na iyon. Alam na agad niya kung sino ang tumatawag sa kanya. Sino raw? Tanong ni Trina. Sanaya raw? Sagot naman ni Lucio. Napakunot ang noo ni Trina. Wala namang Sanaya sa atin dito. Sanaya! Sigaw pa ulit ng daddy niya habang malalaki ang hakbang nito patungo sa pwesto niya. Ayos ka lang ba? Alertong tanong naman sa kanya ni Raven nang mapansin nito ang tensyonado niyang itsura. Ayos lang. Napagod lang yata ako sa dami ng ginagawa natin. Sagot naman niya, umaasa na aalis din ang daddy niya kung hindi niya ito papansinin. Subalit nagkamali siya dahil halos patumba siya sa kinatatayuan niya nang bigla na lang siyang hilahin ng daddy niya. You think you can hide forever, huh? Galit na galit ang daddy niya. Nanlaki naman ang mga mata niya nang bigla na lang sumalimpad sa hangin ang kamay ng daddy niya nang marahas itong alisin ni Raven sa pagkakahawak sa kanya. Sino ho ba kayo? At ganyan kayo makapagsalita kay Naya? Question pa ni Raven sa daddy niya. Raven, awat niya, ayaw na sanang makisali pa ito. Ikaw, sino kastingin mo para makisawsaw sa usapan namin itong si Sanaya, ha? Tanong din ng daddy niya. Napapikit naman siya nang gamitin nito ang tunay niyang pangalan. Sa lubong ang mga kilay na napasulyap naman si Raven sa kanya bago ito muling bumaling sa daddy niya. Nobyo niya ho ako. Kayo, sino ho ba kayo? Nobyo? Ha! Natatawang saad ng daddy niya bago siya binalingan. Pinagpalit mo si Jeremiah para sa gusgusing ito, Sanaya? Dad, please. Saad na niya. Hindi na kayang manahimik na ngayong nagsimula ng magbitaw ng hindi magandang salita ang daddy niya. Please what? Huh? You ran away and stood Jeremiah in front of the altar and in front of all your guests and now you're here, enjoying yourself with this dirt? Daddy, stop! Ikaw ang tumigil, Sanaya. Uuwi na tayo. Babalik ka ng Maynila at makikiusap kay Jeremiah na tanggapin ka ulit. Singhal pa ng daddy niya sa kanya. Umiling siya. Ayoko, daddy. Dito lang ako. Do what I say, Sanaya. Uuwi na tayo. Pilit pa ng daddy niya. Akmang hihilahin pa siya paalis na agad namang pinigilan ni Raven. Narinig niyo po ang sinabi niya. Ayaw niya raw pong sumama sa inyo. Huwag ka na makialam rito. Isa ka lang gusgusing dukha. Daddy! Sigaw niya na. Ayokong sumama sa inyo. Dito lang ako. Manahimik ka, Sanaya. Iniwan mo lang ang marangyamong buhay para lang sa ganitong lugar. Tapos ano? Iniwan mo si Jeremiah sa mismong araw ng kasal niyo at pinagpalit agad para dito sa dugyot na to. Stop insulting him, Dad. I love him. I'm in love with him. In love? Sa kanya? Paano si Jeremiah? You know, I never loved him. I don't even like him. It's just you and your dream of becoming powerful that made me stay with him, Dad. Sagot niya, dahilan para lalo lang magalit sa kanya ang daddy niya. Marahas siya nitong hinila palayo sa pwesto ng grupo nila. Na kahit pa sinubukan pa ulit ni Raven na pigilan ng daddy niya, ay wala na itong nagawa lalo na't pumagitna na ang mga bodyguard ng daddy niya. You choose, Sanaya. Sasama ka sa akin pa uwi o sisiguraduhin ko magugulo ang buhay niyang kinalolokohan mong hampas lupa. Banta sa kanya ng daddy niya nang makalayo na sila sa mga kasama niya. Hindi naman niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Alam niyang seryoso ang daddy niya sa banta nito. You can't do that, Dad. Wala silang maling ginagawa sa'yo.
Wala akong pakialam. Kaya mamili ka. Sasama ka sa akin o sisirain ko ang buhay ng lalaking yan. Huling banta nito sa kanya. Sa puntong iyon ay alam niyang wala na siyang pagpipilian pa. Kaya naman kahit labag man sa kalooban niya, ay wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa gusto ng daddy niya. Ayaw niyang umalis. Hindi niya kayang malayo pa kay Raven. Ngunit kung ang magiging kapalit naman ng pagpili niya sa pansarili niyang kaligayahan ay ang kapahamakan nito, ay mas pipiliin na lang ulit niya ang masaktan at maging malungkot. I'm going home with you, Dad. Pabulong na sagot niya. Agad naman na napangisi ng malawak ang daddy niya sa naging sagot niya. May mga sinabi pa ito sa kanya na hindi na niya maintindihan pa dahil lumipad na ang isip niya kay Raven sa kung paano ito magagalit sa gagawin niya. Alam niya na kamumuhian siya nito. I'm sorry, Raven. Saad niya kahit alam niyang malabong marinig pa iyon ng binata. Sa kabilang banda, para namang nasabuga ng bomba ang pakiramdam ni Raven sa mga natuklasan niya tungkol kay Sanaya. Sumama na siya sa tatay niya. Rinig niyang bulong ni Lucio. Akala ko ba gusto niya rito, na masaya siya rito, kaya bakit mas pinili pa rin niya na umalis? Saan naman ni Trina? Kahit naman anong ganda at saya dito sa atin, pipiliin pa rin niya ang kinalakihan niyang buhay. Tsaka, di niyo ba narinig kung paano lait-laitin ng tatay niya itong si Raven? Akala mo mabibili ng pera nila ang buong pagkatao nating lahat. Sagot naman ni Jordan kay Trina. Di ko naintindihan ang buong pag-uusap nila, pero narinig ko na sinabi ng tatay ni Naya na ikakasal na siya, na may Jeremiah na naiwan si Naya. Saan ni Lucio? Narinig ko rin yun. Segunda ni Trina. Kung ganun, nandito si Naya dahil tinataguan niya ang pamilya at ang mapapangasawa niya. Nandito siya dahil may tinatakasan siya. Saad pa ni Jordan? May boyfriend pala siya sa Maynila eh. Ani Lucio bago sabay-sabay siyang nilingon ng tatlo. Hindi naman niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya o kung may dapat ba siyang sabihin. Alam niyang napagtaksilan siya na baka ginamit lang siya pero hindi naman niya iyon naramdaman kay Sanaya. Kahit minsan ay hindi niya naramdaman na ginagamit siya nito. At kahit pa sumama na ito sa ama nito nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya, ay naniniwala pa rin siyang babalikan siya nito. Umaasa siyang babalik ito sa kanya at itutuloy nila ang kanilang pagmamahalan. Subalit lahat ng pag-asa at paniniwala niya ay unti-unti nang nawala habang lumilipas ang mga araw at wala pa rin ito. Unti-unti ay naniniwala na siyang ginamit lang talaga siya nito para sa pansarili nitong interes. Baka bumalik na yon sa mayaman niyang boyfriend. Komento ni Lucio nang mapag-usapan na naman nila si Sanaya. Di naman siguro. Hindi naman ganung klase ng babae si Naya, no? Sagot ni Trina. Paano ko nakakasiguro na hindi siya ganun, Trina? Nagawa niya ngang lokohin tayong lahat, lalo na itong si Raven. Ani naman ni Jordan. Natahimik naman ang tatlo pagkatapos noon. Hinihintay ang kahit anong salita na manggagaling sa kanya. Ngunit wala siyang masabi. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang sabihin. Siguro ay dapat mo na siyang kalimutan, Raven, para hindi ka na umasa pa sa kanya at makamove on na. Suhestyon ni Lucio sa kanya. Tama si Lucio, Raven. Wala ka namang mapapala kung aasa ka pa sa Naya na yun. Masasaktan ka lang. Segunda pa ni Jordan. Hindi pa rin siya umimik. Ngunit sa loob niya ay alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin. Alam niyang dapat na niya itong kalimutan at umusad na sa buhay kahit gaano pa kasakit ang nararamdaman niya. Subalit kung kailan naman siya desidido na sa kung ano ang dapat niyang gawin, ay tsaka naman bumalik si Sanaya. Dahilan upang mas lalo siyang malito sa kung ano ba dapat ang kailangan niyang piliin. Kung ang magalit ba at kalimutan na ito o tanggapin muli ito habang nakabukas pa ang mga bisig niya para sa dalaga at kalimutan na lang ang mga nangyari. Samantala, para namang dinudurog ang puso ni Sanaya habang lumilipas sa mga araw na hindi niya nakikita si Raven. Gustong gusto niya itong balikan, ngunit alam naman niyang sa oras na gawin niya iyon ay mapapahamak ito. Kaya kahit pakiramdam niya ay unti-unti siyang nauupos dahil sa pangungulila sa binata, ay nagtiis pa rin siya.
Make sure he will forgive you. Kneel if you must, Sanaya. Kasalanan mo naman kaya kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Saad ng daddy niya. Inuutusan siya nitong puntahan si Jeremiah at magmakaawa siyang patawarin nito para matuloy na ang kasal nila. At kahit labag man sa loob niya, ay wala siyang magagawa kundi ang sundin ito. Subalit tila hindi naman panig sa kanya ang tadhana dahil nang muli silang magkita ni Jeremiah ay napag-alaman niyang may iba nang nagmamay-ari ng puso nito. I'm sorry, Jeremiah. Hindi ko gustong saktan ka. Ginawa ko lang yun para pareho natin mahanap ang tunay na makapagpapasaya ng puso natin. Paliwanag niya sa dating kasintahan. Alam niyang galit ito sa kanya at handa niya iyong salubungin ng walang reklamo. Tatanggapin niya lahat ng masasakit na maaari nitong masabi sa kanya o kahit pa masaktan siya nito ng pisikal ay ayos lang. Ngunit taliwas sa inaasahan ng lahat na tatanggapin muli siya ni Jeremiah. Hiniling lang nito sa kanya na wag na siyang magpakita pa rito, na wag na siyang subukang makipag-usap pa sa binata dahil ayaw nitong mag-isip ng hindi maganda ang bago nitong kasintahan. Sa puntong ito naman ay wala nang magagawa pa ang pamilya niya tungkol sa kanilang dalawa ni Jeremiah. Alam ng mga ito na hindi na nila pwede pang ipilit ang tungkol sa kasal. Bagay na ipinagdiwang niya. Wala na siyang pakialam pa kung itakwil na siya ng mga ito nang tuluyan ang importante ay malaya na siya. At dahil malaya na siya, ay hindi na siya nag-isip pa ng matagal na agad na siyang nag-empake pabalik sa baryo para balikan si Raven. Kahit pa alam niyang magiging mahirap ang pagbabalik niya. At kahit kabado, ay lakas loob pa rin siyang kumatok sa pintuan ng bahay ni Raven nang marating niya iyon. Alam niyang maaaring hindi na siya tanggapin ito, na ipagtatabuyan na siya. Ngunit susugal pa rin siya. Kita naman niya ang gulat sa mga mata nito nang pagbuksan na siya nito. Ngunit sandali lang iyon dahil agad ding napalitan ng malamig na ekspresyon. Hi, bungad niya. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang na makausap ka. Sagot niya. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Gusto ko magpaliwanag, Raven. Gusto kong malaman mo ang dahilan ng pag-alis ko. Para saan? Para malaman mo na hindi ko gustong umalis at iwan ka. Napangisi naman si Raven. Hindi mo gusto? Pero ginawa mo. Dahil kailangan ko, Raven. Kailangan kong umalis para hindi ka nila guluhin. Paliwanag niya. Kumunot ang noo ni Raven ngunit wala itong sinabi kaya ipinagpatuloy niya ang pagsasalita. Sinabi niya rito ang buong detalye ng pag-alis niya at kung ano ang maaaring gawin ng pamilya niya sa binata kung magmamatigas siya. Sinabi niya lahat. Wala siyang itinago pa kahit iyong detalye tungkol kay Jeremiah at sa kasal nila. Ikakasal ka na dapat? Tanong sa kanya ni Raven pagkatapos niyang magsalita. Mahinahon ang tono nito ngunit nagsusumigaw ang emosyon nito. Marahan naman siyang tumango. Tumakas ako. Bakit? Hindi ko kayang magpakasal sa kanya. Kunot lalo ang noo nito. Bakit hindi? Hindi ko siya mahal. Ang tagal niyo nang naging magkasintahan. Paano mo nasabing hindi mo siya minahal? Tiimbagang na tanong nito sa kanya. Mga magulang ko lang ang may gusto na maging kami. Paliwanag niya. Pinanood niya ang magiging reaksyon nito. Ngunit nanatili lang kalmado ang hitsura nito hanggang sa umiling ito at muling humugot ng malalim na hininga. Ako, minahal mo. Mahal kita, Raven. Mahal na mahal kita. Putol niya sa sasabihin sana nito. Pero iniwan mo ko para balikan ng fiancé mo. Sumbat nito sa kanya. Hindi ko gustong gawin yon, Raven. Ayokong iwan ka. Kaya lang ay wala akong magagawa. Ayaw kong mapahamak ka. Ayaw mo ko mapahamak? Bakit? Tingin mo ba? Hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko? Hindi ganon, Raven. Ayoko lang talaga na madamay ka sa gulong ginawa ko. Simula nung sinabi mong mahal mo ko, ay kasali na ako sa kung ano man ang meron sa buhay mo, Sanaya. Puno ng diin na sumbat nito sa kanya. Ngayon ay kita na niya ang galit sa mga mata nito. Dahilan para mawala na siya ng mga salitang dapat pang sabihin para maipaliwanag dito ang naging sitwasyon niya. I'm sorry, Raven. Sana ay mapatawad mo ko. Sabi na lamang niya. Naiiyak na dahil wala pa rin itong pinapakita na reaksyon.
Hindi tuloy niya alam kung may dapat pa ba siyang asahan. Sa kabilang banda naman ay halos sumabog na ang dibdib ni Raven sa sari-saring emosyon na nararamdaman niya ngayong nasa harap na muli niya si Sanaya. Sobrang nangungulila siya rito. Ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili na yakapin na lang ito bigla, lalo na't hindi naman pala niya ito pagmamay-ari. Mayroong ibang tao, ibang lalaki, ang tunay na nagmamay-ari kay Sanaya. Kung wala ka nang sasabihin, maaari ka nang umalis. Saad niya, bago pa man maubos ang pagpipigil niya sa sarili. Umiling naman agad si Sanaya sa kanya. Nandito rin ako para humingi ng isa pang pagkakataon sa'yo. Alam ko na nasaktan kita sa ginawa ko, na pinagdududahan mo ko at ang nararamdaman ko. Pero handa akong patunayan na totoo ang pagmamahal ko sa'yo, Raven. Na sa pagkakataong ito, hindi na ako basta-basta na lang mawawala. Hindi na ako aalis. Pakiramdam niya ay nabingi siya bigla sa narinig. Hindi niya akalain na babalik ito para makiusap na tanggapin niya ulit ito. Ngunit ayaw niyang magpadala agad sa matatamis nitong salita. Bakit sa akin ka nakikiusap? Bakit hindi ka nalang bumalik doon sa mapapangasawa mo na dapat? At sa kanya ka magmakaawa na tanggapin ka ulit? Ikaw ang mahal ko, Raven. Kaya sa'yo ako magmamakaawa na tanggapin ulit ako. Bakit naman kita tatanggapin pagkatapos ng ginawa mo? Please, Raven. Gagawin ko ang lahat. Papatunayan ko sa'yo na hindi ko na gagawin yun ulit. Makaawa pa nito. Gusto niyang magmatigas. Gusto niyang malaman ni Sanaya na hindi ito pwedeng umalis na lang ng basta-basta at babalik na lang kung kailan ito gusto. Pero hindi niya kaya. Hindi niya kayang tiisin ito lalo na ngayon na halos umiyak na ito sa harap niya sa pagmamakaawa. Kaya sa huli ay napahugot na lang siya ng malalim na hininga tsaka ito hinila para mayakap niya. Napahagulgol naman agad ito ng iyak tsaka yumakap ng mahigpit sa kanya. I'm sorry, Raven. Patawarin mo ko, please. Makaawa pa sa kanya habang nakasobsob sa dibdib niya. Siguradong maraming nagsasabing baliw na siya, na nang dahil lang sa isang babae ay handa siyang magpakatanga. Ngunit ano ang magagawa niya kung kahit gaano pa man kasakit ang nagawa ni Sanaya ay ito pa rin ang hinahanap ng puso niya, na kung titiisin niya ito ay mas lalo lang siyang masasaktan. Huwag ka nang umiyak. Alon niya rito. Mahal na mahal kita, Raven. Patunayan mo sa akin kung ganun, Sanaya. Tumango ito ng mabilis. Gagawin ko ang lahat, Raven. Handa akong gawin ang lahat. Sabihin mo lang kung ano ang dapat kong gawin. Isa lang ang gusto ko. Ano yun? Pakasalan mo ako. Hamon niya. Alam niyang nananamantala siya. Ngunit ayaw na niyang sumugal ng walang kasiguraduhan na magwawagi siya sa huli. Ayaw niyang maiwan ulit. Pakasalan mo na ako, Sanaya. Iyon ang gusto ko. Gusto mong pakasalan ako? Tinaasan niya ito ng kilay. Saan pa ba dapat patungo ang relasyon natin kung hindi doon? Sa kasal. Alam mo naman pala eh. Bakit parang gulat ka pa? Masungit na tanong niya. Hindi, hindi ko lang maisip na kaya mong magtiwala agad sa akin sa kabila ng nagawa ko. Mahal kita, Naya. At alam kong walang kasiguraduhan ng pag-ibig. Kaya panghahawakan ko na lang ang sinasabi mo na mahal mo ko. Nasa sayo na yun ngayon. Kung gugustuhin mong iwan ulit ako. Hindi na kita iiwan. Pangako, hindi na ako ulit aalis, Raven. Ngayon lang ako nagmahal. At alam kong hindi ko kakayanin kung mawawala ka. Siguraduhin mo lang. Dahil sa susunod na mahahawakan ulit kita, sisiguraduhin kong hindi ka na makakawala. Paparusahan kita hanggang sa hindi mo na maisip na umalis ulit. Banta niya. Napatitig naman sa kanya si Sanaya. Tila napapaisip ng dahil sa sinabi niya. Kaya naman, bago pa man magbago muli ang isip nito, ay sinunggaban na niya ng mapupusok na halik ang labi nito. Matagal siyang nangulila para dito, at ngayon nandito na ulit si Sanaya sa harapan niya ay hinding-hindi na siya papayag na makawala pa itong muli. Samantala, napagtanto naman agad ni Sanaya ang sinasabing parusa sa kanya ni Raven at ang masakit niyang katawan ang ebidensya noon. Masakit ang buong katawan niya, hindi dahil pinagbuhatan siya nito ng kamay, kundi dahil sa mga bagay na ginawa sa kanya nito buong gabi habang magkasiping silang dalawa sa kama. Kain na.
Ayon ito sa kanya nang maabutan niya itong nag-aayos ng niluto nitong agahan. Napanguso naman siya at sumunod sa sinabi nito. Naupo siya at pinanood itong pinagsilbihan siya sa pagkain. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong pa nito. Ayos naman. Mahinang sagot niya. Hindi naman nakatakas sa mga mata niya ang ngisi sa mga labi nito, kaya napairap na lang siya. Ngayon ay alam na niyang hindi niya ito pwedeng galitin dahil sa ibang paraan ito gumagante. Bagamat nagustuhan niya rin ay hindi pa rin siya makapaniwala na ganoon ito ka-wild pagdating sa kama. Hindi tuloy niya maiwasan na mapaisip kung pang-ilan na siya sa mga babaeng nakasama nito. Raven? Tawag niya. Hindi na mapigilan ang sarili. Si Raven ang una niyang karanasan kaya gusto niyang malaman kung pang-ilan naman siya sa buhay nito. Sagot nito habang sumisimsim ng kape sa harap niya. Pang-ilan na ako sa buhay mo? Diretso niyang sagot. Halos maibuga naman ni Raven ang iniinom nito dahil doon. Bakit mo naman tinatanong? Nagkibit balikat siya. Gusto ko lang malaman. Sa mga ginawa mo sa akin kagabi, sigurado akong marami ka ng karanasan. Umiling naman ito. Hindi na natin dapat pag-usapan pa yan, Sanaya. Bakit hindi? Dahil nasa nakaraan na ang mga yun. Ayokong magsimula pa yun ang away natin. Hindi naman ako nakikipag-away sa'yo, Raven. Gusto ko lang malaman lalo na't alam natin na ikaw ang una ko. Sagot niya. Agad namang pinamulahan ng mukha si Raven sa sinabi niya. Napailing na lang tuloy siya. Baka magalit ka. Sagot nito. Bakit naman ako magagalit? Ewan, baka lang. Hindi ako magagalit, Raven. At hindi ko hilig sayangin ang oras ko sa bagay na alam kong ikasasama lang din ang loob ko. Sagot niya. Napatitig naman sa kanya si Raven. Tila naninimbang pa. Ngunit sa huli ay napahugot na lang ng malalim na hininga. 3. Sagot nito. Kailan ang huli? Usisa pa niya. Napanguso naman si Raven. Alangan pang sagutin ang tanong niya. 3 taon ang nakalipas. Bakit? Anong bakit? Sa lubong ang kilay na tanong din nito. Bakit 3 taon ang huli? Pati ba yun? Oo. Sagot niya. Lahat ng 3 iyon ay mga naging karelasyon ko, Sanaya. Hindi ako kumukuha basta ng babae para lang punan ang pangangailangan ko. Kaya nung natapos ang huli kong relasyon ay iyon na rin ang huli kong ganun. Yung kagabi na ang sumunod. Paliwanag nito. Napatitig naman siya sa binata, nag-iisip kung may gusto pa ba siyang itanong at nang walang maisip pa ay nagkibit balikat na lamang siya. Napahugot naman ng malalim na hininga si Raven nang wala na siyang itanong pa. Ako dapat ang galit. Rinig niyang bulong nito. Hindi ako galit. Gusto ko lang talagang malaman. Sagot naman agad niya. Nang mga sumunod na araw naman ay naging abala na sila sa pag-aasikaso ng kasal nilang dalawa. Hindi na rin siya pinauwi pa ni Raven sa dati niyang bahay at doon na sa bahay nito siya na malagi. Wala naman siyang reklamo sa kahit ano sa mga iyon dahil gusto niya ring patunayan sa kasintahan na wala na itong dapat pang ipangamba dahil hindi na siya aalis pa sa piling nito. Ayos lang ba talaga sa'yo na ganito lang ang kasal natin? Pwede naman nating ipagpaliban muna hanggang sa maging maayos na ang lahat. Umiling siya. Ayos na sa akin ang ganitong kasal, Raven. Simple, pero alam kong maganda ang magiging resulta. Hindi pa rin kasi sang-ayon ang pamilya niya sa relasyon nilang dalawa ni Raven, kahit pa lumapit na silang dalawa para lang makipag-ayos. At dahil tapos at pagod na siya sa pangdidikta ng mga ito, ay mas pinili na lamang niyang huwag na munang kausapin ang mga ito. Alam niyang kahit na magmakaawa pa siya sa mga ito habang nakaluhod, nahayaan naman siyang magdesisyon para sa sarili niyang buhay ay hindi pa rin papayag ang mga ito. Para sa pamilya niya ay isa siyang kapalpakan dahil sa ginawa niya kay Jeremiah. Kaya imbis na magpadala siya sa negatibong pananaw ng mga ito, ay mas pinipili na lamang niya ang nakapagpapasaya sa kanya at sa puso niya. Gusto kong ibigay sa iyo ang kasal na pinapangarap mo, Sanaya. Ito ang pinapangarap kong kasal, Raven. Kasal kung saan mahal ko ang groom. Sagot naman niya. Napahugot ng malalim na hininga si Raven at saka inabot ang kamay niya pagkatapos ay marahan iyong hinimas. Mahirap lang ako.
Malayong malayo sa kinalakihan mong buhay, Sanaya. Hindi naman yon importante para sa akin, Raven. Ikaw ang importante para sa akin. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil hindi mo pa danas ang hirap. Umiling naman siya at pagkatapos ay pinalupot ang mga braso niya sa balikat nito. Hindi rin. Nasasabi ko ito dahil alam kong hindi ko na mararanasan ang maging masaya ulit kung palalampasin pa kita. Aniya, napangisi naman si Raven. Ang galing mo talagang magsalita. Alam na alam mo kung paano mo ako kukunin sa mga salita mo pa lang. Napangisi rin siya. Nagsasabi lang ako ng totoo, Raven. Ikaw lang talaga ang gusto ko. Sapat ka na para sa akin. Imbis na magsalita naman, ay yumuko na lamang si Raven para abutin ang labi niya. Binigyan siya nito ng marahan na halik. Sa kabilang banda ay hindi naman mapakali si Raven habang hinihintay ang pagdating ni Sanaya. Ngayon ang araw ng kasal nila at ilang minuto na lamang ay magsisimula na ang seremonya ng pag-iisang dibdib nilang dalawa. Kumalma ka, Rav. Maya-maya, nandyan na si Naya. Pagpapakalma sa kanya ni Lucio, nakasama niyang nakatayo sa gitna ng altar. Naghihintay ng hudyat ng pagsisimula ng kanyang kasal. Ilang minuto na lang, Lucio. Dapat ay nandito na sila. Sagot niya. Hindi niya itatanggi na may kaba sa dibdib niya ngayon na hindi pa niya natatanaw si Sanaya. Nag-aalala siyang baka hindi ito sumipot, hindi dahil tinakasan na naman siya nito, kundi dahil sa pilitan na naman itong kinuha ng pamilya nito. Alam niyang tutol ang mga ito sa kanilang dalawa ni Sanaya at sa tingin niya ay hinding-hindi siya matatanggap ng mga ito bilang katuwang ni Sanaya. Ngunit ganun pa man ay handa siyang patunayan sa mga ito na hindi nagkamali si Sanaya sa pagpili sa kanya. Papatunayan niya na tama ang desisyon ni Sanaya na mahalin at pakasalan siya. Nandito na sila! Nandito na ang bride! Rinig nilang sigaw ng kung sino mula sa labas ng simbahan. Oh, nandyan na pala eh. Saan ni Lucio? Para naman siyang nabunutan ng tinik sa dibdib at nakahinga ng maluwag. Ngunit agad din ulit iyong sumikip nang makita na niyang naglalakad papunta sa kanya si Sanaya. Simple lang ang ayos nito, pero napakaganda pa rin. Ang ganda mo. Hindi na niya napigilang sabihin nang makalapit na ito sa kanya. Inabot niya ito at hinawakan ng mahigpit. Matamis na ngumiti naman sa kanya si Sanaya. Ikaw din, ang gwapo-gwapo mo. Napangiti siya ng mas malawak at mas hinigpitan ng hawak sa kamay ni Sanaya. Pinapakalma ang sarili gamit ang init na nanggagaling sa kamay nito. Wala na talaga siyang mahihiling pang iba. Lahat ng mga kailangan at mga pangarap niya ay natupad na ngayong kasama na niya si Sanaya sa harap ng altar at nangangako na mamahalin ang isa't isa habang buhay. At bilang kabayaran sa lahat ng pagpapala na natatanggap niya, sisiguraduhin niyang mamahalin at pagsisilbihan niya si Sanaya habang buhay sa abot ng kanyang makakaya. Sisiguraduhin niya ring hinding-hindi nito pagsisisihan ang pagpili nito sa kanya. Wakas.